Sa kasal ng anak ko, bumulong ang bride niya. Bumili ka ng bahay para sa amin o sasabihin ko sa lahat na buntis ako sa anak mo. Tumayo ako ng mahinahon, isinuksok ang kamay sa bulsa, at iniabot sa kanya ang isang maliit na regalo. Sumigaw siya. Inaasahan niya ang pera para sa karangyaan. Pero nakuha niya ang matamis na paghihiganti. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan niyo lang na mag-subscribe sa channel at ipaalam sa comments kung saan kayo nakikinig. Nakakalat ang mga sample ng tela sa desk ko nang tumunog ang telepono. Naghahambing ako ng burgundy at navy na upholstery swatches para sa showroom sa Scottsdale. Pinipikit-pikit ang mata sa ilalim ng fluorescent lights. Huwebes ng hapon, ganong klaseng tahimik na araw ng Pebrero kung saan humahagod ang negosyo ng walang krisis. Tatay, nakaupo ka ba? Parang kuryente ang boses ni Kevin. Hindi tumatawag ang anak ko sa oras ng trabaho, maliban kung may nangyari. Anong problema? Tumuwid ako sa upuan, iniisip na agad ang mga posibilidad. Aksidente, pagkawala ng trabaho, problema sa kalusugan. Wala namang mali. Perpekto ang lahat. Nagkagulo ang mga salita niya, hingal. Buntis si Jessica, magpapakasal kami, 2 linggo mula Sabado. Alam ko mabilis, pero kapag alam mo na, di ba? Nahulog ang mga sample mula sa kamay ko. Si Kevin, ang anak ko, na natisod sa 3 nabigong engagement noong 20s niya, na lumipas ang 5 taon sa pag-iwas sa commitment. Buntis, ikakasal. Kevin, iyon ay, naghanap ako ng mga salitang totoo. Maganda iyan. Masaya ako para sa iyo. Gusto ko sanang makilala ko siya ng maayos ngayong gabi. Pwede bang maghapunan kami? Tiningnan ko ang relo. 3:15. Sage. 7:00. Pagkatapos niya mag-drop ng tawag, sumandal ako sa leather chair at tinitigan ang mga tile sa kisam. Hindi nabanggit ni Kevin si Jessica bago ang nakaraang buwan. Ngayon buntis na siya at nagpaplano ng kasal. Parang nakakompress ang timeline, nagmamadali. Pero baka dahil lang sa lumang pananaw ko. 3 taon kaming nagdate ng asawa kong si Ann bago magpakasal. Iba ang henerasyon, iba ang patakaran. Gusto kong maging maayos ito para sa kanya. Gusto ko talaga. May magagandang steak ang market sa Camelback. Pumili ako ng 2 ribeye at isang New York strip. Kinuha ang asparagus at baby potatoes. Wine. Pumili ako ng Napa Cabernet. Hindi masyadong mahal, pero disente. Sa bahay, inayos ko ang dining table gamit ang tsena ni Ann. Ang mga puting plato na may manipis na gintong gilid na galing sa lola niya. Kung magsisimula ng pamilya si Kevin, nararapat na igalang ang sandaling ito. Mahalaga ang tradisyon. Dumating sila eksaktong 7:00. Pumasok si Kevin na may nerbiyos na energy na naalala ko mula sa piano recital niya noong bata pa siya. Parang nanginginig. Ang babae sa tabi niya ay iba ang galaw, makinis, kontrolado. Ang takong niya ay tumutunog ng may layunin sa tile ng entryway ko. Tatay, si Jessica ito. Maganda siya. Maitim na buhok na nakapusod ng maayos. Designer dress na siguro mas mahal pa sa buwan ng bayad sa kuryente ko. Matatag ang kamayan niya, halos agresibo, at nanatili ang ngiti sa bibig niya nang hindi umaabot sa mata. Charles, lagi kang binabanggit ni Kevin. Lumipad ang tingin niya sa sala, sa mga muebles, sa mga painting sa dingding. Ang ganda ng bahay niyo. Salamat. Pasok kayo. Halos luto na ang hapunan. Lumulutang si Kevin sa tabi niya na parang satelite. Binabantayan ang reaksyon niya. Dinala ko sila sa dining room kung saan agad na nakatuon ang atensyon ni Jessica sa China cabinet. Mga kawili-wiling piraso. Antigo ba yan? Lumapit siya sa kabinet. Hawak na ang cellphone. Pwede bang kumuha ako ng ilang larawan? Mahilig ako sa vintage design. Bago ako makasagot, kinukunan na niya ang kredenza, ang grandfather clock sa sulok, ang kabinet mismo. Sumabat si Kevin. Mahilig talaga si Jess sa interior design. Napakaganda ng taste niya. Sigurado ako. Tumungo ako sa kusina. Salamat sa dahilan para makagalaw. May kakaiba sa tono niya nang sabihin ang antigo, hindi parang paghanga, parang pag-a-appraise. Nagsimula ng maayos ang hapunan. Tinanong ni Kevin ang negosyo. Nag-update tungkol sa trabaho niya sa commercial real estate. Pero si Jessica ang naghari sa usapan ng may surgical precision. 4 na tindahan, sabi ni Kevin. Siguro malaki ang kita niyan. Hiniwa niya ang steak, nakatitig sa akin. Magkano ang annual take sa ganitong negosyo? Nag-iiba-iba. Mas naapektuhan ng ekonomiya ang bentahan ng muebles kaysa sa iniisip ng iba. Pinanatili ko ang boses na magaan. Parang negosyo. Pero siguro maayos kayo. Sa kapitbahayan na to, sa bahay na to, sa negosyo,
Itinuro niya ang tinidor. May napakagandang naitayo ka. Nagalaw si Kevin sa upuan. Napakahirap ng pinagdaanan ni tatay. Itinatag niya mula sa isang tindahan lang. Napakaganda talaga. Uminom si Jessica ng wine. Nag-drive kami kahapon sa Paradise Valley. Napakaganda ng mga mansyon doon. Doon ko gustong palakihin ang pamilya. Magagandang paalan, ligtas na lugar. Mahalaga yon para sa mga anak, di ba? Nakalutang ang pahiwatig sa pagitan namin na parang usok. Nakatuon si Kevin sa plato. Hinihiwa ang karn ng mas maliit. Mahal ang Paradise Valley, sabi ko ng maingat. Siyempre, pero hindi mo mababayaran ang kinabukasan ng apo. Hinawakan niya ang kamay ni Kevin sa mesa. Naghahanap pa kami ng tirahan. Hindi na kaya ang rental ko ngayon. Ayaw ayusin ng landlord ang basic repairs. May darating na baby, kailangan namin ng maayos na lugar. Sa wakas nagsalita si Kevin. Naghahanap kami, tatay. Wala pang masyadong magastos. Wala pang magastos, pero dapat ligtas. Lumawak ang ngiti ni Jessica. Sabi ni Kevin, sobrang generous ka sa pamilya. Bihira na yan ngayon. Uminom ako ng maraming tubig, bumibili ng oras. Lahat ng instinct na naipon ko sa 40 taon sa negosyo ay nagbababala. Hindi basta tanong sa hapunan yan. Nagtatatag siya ng pangangailangan, sinusubukan ang reaksyon, nagkakalkula ng posibilidad. Katulad na nagpatuloy ang natitirang hapunan. Nagkomento si Jessica sa muebles. Tinanong kung magkano ang presyo. Binanggit niya ang student loans. Nagtaka kung paano nagpaplano ng pananalapi ang pamilya ni Kevin. Pinuri niya ang bahay, pero sinabi kung gaano kahirap ang maintenance ng lumang bahay. Halos hindi nagsalita si Kevin. Kung nagsalita man siya, para lang pakinisin ang mga gilid niya. Ang ibig sabihin ni Jessica, excited lang siya sa kasal. Pagkaalis nila bandang 10:00 media, niyakap ako ni Jessica sa pinto. Lumapit siya, nakabaha ang pabango, at bumulong, salamat sa pagiging understanding. Lagi kang binabanggit ni Kevin sa generosity mo. Swerte kami sa'yo. Mabilis at distracted ang yakap ni Kevin. Parang nagmamadali siyang umalis. Tumayo ako sa doorway, nanonood habang nawawala ang tail lights nila sa kalye. Nakayuko na ang ulo ni Jessica sa cellphone. Nailawan ng screen. Sa loob, dahan-dahang nilinis ko ang mesa. Hinuhugasan ng kamay ang tsena ni Ann, kahit kaya ng dishwasher. Gumagalaw ang kamay ko sa rutina, habang inuulit ng isip ang gabing iyon. Ang paraan ng pagkuha niya ng larawan ng bahay, nang hindi nagtanong. Ang matatalim na tanong tungkol sa pera, real estate, generosity ko. Ang katahimikan ni Kevin, ang nakayukong balikat, ang pag-iwas sa mata ko. Sinabi ko sa sarili na nerbiyos lang yon, stress sa kasal. Pero ang sikmura ko, ang paehong instinct na nagligtas sa akin mula sa masamang partnership, masamang investment, dial na perpekto sa papel, pero mali ang pakiramdam, ay sumisigaw. May kakaiba sa mata niya nang tingnan ang bahay ko. Hindi niya nakikita ang tahanan ng lolo ng anak niya. Nagkakalkula siya. Nagising ako 6:00. 00 Biyernes pagkatapos ng 3 oras na pira-pirasong tulog. Tuwing natutulog ako, nakikita ko ang mukha ni Jessica sa kabilang dulo ng dining table. Naririnig ang boses niya na nagtatanong tungkol sa revenue at real estate. Naggurgle ang coffee maker habang nakaupo ako sa kitchen table. Tinitingnan ang mga upuan kung saan sila nakaupo, 12 oras na ang nakalipas. Hindi ako iniiwan ng mga detalye. Ang paraan niya sa paghawak ng phone ng kuhanan ang kredenza. Hindi parang humahanga sa muebles, parang nag-i-inventory. Hindi usapan ang mga tanong niya. Reconnaissance yon. At ang ekspresyon ni Kevin, ang guwang na depensibong tingin na nakita ko dati. 3 taon na ang nakalipas. Nang kontrolin ni Rachel ang buhay niya, paulit-ulit na nangyayari habang pinapanood ko. Pagsapit ng 1:00 oras, nasa opisina ako, pero ini-ignore ang inventory reports sa desk. Binuksan ko ang LinkedIn at tinipa si Jessica Simons-Foynitz. Polished at professional ang profile niya. Spa manager sa Desert Serenity Wellness Center. Mga larawan sa charity events. Ngumingiti sa tabi ng iba pang volunteers. May glowing recommendations mula sa colleagues. Mukhang legit lahat. Nag-scroll ako ng mas malalim. Mas lumang posts, comment section sa photos. Tags mula sa ibang users. Lumitaw ang pattern. 2 taon na ang nakalipas. Hapunan sa Bourbon Steak kasama ang generous boyfriend ko. 3 taon na ang nakalipas. Mga larawan sa exclusive restaurants na iba't ibang lalaki sa bawat isa. Lagi lumalabas ang comment mula kay Amanda. Another rich one. Swerte mo, sis. Another. Parang tinik ang salitang yon. Another rich one. Hindi another great guy o another keeper. Rich. Yon ang qualifying characteristic.
Tinitigan ko ang screen, nanikip ang dibdib. Invasive, pangit ang pakiramdam. Pero si Kevin ang anak ko, tanging anak. Kung may nagtatarget sa kanya, kung siya ang target, kailangan kong malaman. Nasa desk ang phone ko. Kinuha ko ito ng 3 beses bago ko sa wakas na scroll ang contacts hanggang kay Marcos Jennings. Nagkakilala kami sa business networking events. Nagkita sa charity fundraisers. Nagtatrabaho siya sa credit verification services. Hindi kami magkaibigan talaga, pero cordial. Maikli at hindi komportable ang usapan. Marcos, may pabor akong kailangan. Unofficial. Tungkol sa finance ng anak ko. Hindi niya tinanong kung bakit. Bigay mo ang info niya. Tumawag si Marcos pabalik -4:30. Charles, off the record too. Completely unofficial. Gets mo. Gets ko. Jessica Marie Simmons. Current address sa Tempe, pero bago lang. Previous address sa Luxury Complex sa Scottsdale. Na-evict siya 11 buwan na ang nakalipas dahil sa non-payment. 2,800 ang rent monthly. Isinulat ko ang mga numero. Matalim at eksakto ang sulat. May $43,000 na credit card debt sa 7 card. Lahat max. 2 collection agency ang nag-file ng legal action. Nagsimula siya ng bankruptcy proceedings, 8 buwan na ang nakalipas, pero hindi natapos. Tumigil ang panulat. 43,000, classic pattern. Living beyond means ng maraming taon. Hindi tumutugma ang kita sa gastos. Hindi kahit malapit. Pagkatapos ko mag-drop ng tawag, nanahimik ako sa office chair. $43,000 na utang. Na-evict sa luxury apartment. 2 kaso. Wala nito sa social media kung saan puro designer clothes, expensive dinners, at weekend trips sa Sedona ang mga larawan. Ang pregnancy announcement, ang madaling kasal, ang Paradise Valley comments sa hapunan. Hindi siya ikinakasal si Kevin. Ikinakasal niya ang access sa pera na akala niya mayroon si Kevin. O mas tama, pera na akala niya mayroon ako. Tinawagan ko si Kevin -6:15. 15 pagkatapos ng oras ng negosyo nang alam kong nasa bahay na siya. Na-rehearse ko sa isip. Lano na manatiling kalmado at rasyonal. Anak, kailangan nating mag-usap tungkol kay Jessica. Na-check mo ba ang financial background niya? Ano? Agad na matalim ang boses niya. Anong sinasabi mo? May nag-check ako ng credit history niya. Kevin, malaki ang utang niya. Mahigit $40,000. Na-evict siya sa dating apartment. May collection agencies. Ano? Parang pisikal na puwersa ang pagsabog sa telepono. Inimbestigahan mo siya. Nagtawag ka ng pabor para mag-spy sa finance ko. Kevin, pakinggan mo ako. 7 mixed credit cards, 2 active lawsuits. Seryosong financial trouble to. At may darating na baby. Paano mo nagawa to? Basag ang boses niya. Alam mo ba kung gaano ka controlling? Invasive. 35 anyos na ako, tatay. Hindi ko kailangan ng vetting ng buhay ko na parang teenager ako. Tinatrabaho ko lang na protektahan ka. Mga facts yan. Hindi niya kayang bayaran ang rent. Nalulunod siya sa utang. Hindi mo matanggap na masaya ako. Hindi mo kailanman na-approve ang kahit sino sa mga niligawan ko. Rachel, Mitchell, Sarah, may problema ka sa lahat. Hindi tungkol sa approval to. Pinanatili ko ang boses na level. Lumalaban para manatiling kalmado. Tungkol ito sa babaeng may pattern ng financial irresponsibility. Na biglang lumitaw na buntis at gustong magpakasal sa loob ng 2 linggo. Kevin, isipin mo lang ang timeline. Hindi mo lang matanggap na masaya ako sa taong hindi mo pinili. Rugged at nasugatan ang mga salita niya. Hindi mo kailanman magagawa. Dapat alam ko na makakahanap ka ng paraan. Para si Rain to. Kevin, huwag mo na akong tawagan ulit. Patay ang linya. Nakaupo ako roon, hawak ang phone. Tinitingnan ang madilim na screen. Sa labas ng bintana ng opisina ko, pininturahan ng sunset ng furniture ang langit ng orange at purple. Maganda pero walang saysay. Binuksan ko ulit ang Instagram ni Jessica sa computer. Bawat larawan ay puro karangyaan, designer handbags, expensive restaurants, weekend trips sa California wine country, spa days, alahas. Wala nito ang tumutugma sa sweldo ng spa manager. Wala itong sense maliban kung may ibang nagbabayad. O kung naghahanap siya ng magbabayad. Ang pregnancy test ay maaring totoo o gawa-gawa. Ang madaling kasal ay nagtitiyak ng kaunting oras para magtanong. Ang Paradise Valley comments ay mga unsure. Nagtatatag ng mamahaling expectations ng maaga. Ang depensibong ugali ni Kevin ay nagtitiyak ng minimal na pakikialam. Nagawa niya na ito dati. Napatunayan ng comment ni Amanda. Another rich one.
Binuksan ko ang desk drawer at kinuha ang legal pad. Ginagawa ko yon kapag may problema na kailangang lutasin. Sa itaas ng pahina, isinulat ko, Jessica Simmons. Ano ang alam ko? Lumaki ang listahan. Mga halaga ng utang, petsa ng eviction, timing ng relasyon nila ni Kevin. Bawat matalim na tanong mula sa hapunan kagabi. Pagkatapos, 3 pahina ang natakpan ng notes. Hindi makikinig si Kevin. Malinaw yon. Pinili niya ang panig niya. At hindi ako yon. Ibig sabihin may 2 linggo pa bago ang kasal. 2 linggo para makahanap ng patunay na target niya siya. 2 linggo para pigilan ito bago niya sirain ang anak ko. Bumalik ako sa Instagram niya. Pinag-aralan ang bawat larawan ng bagong mata. Saan man sa maingat na curated na performance na ito ay may katotohanan. Saan man ay may ebidensya. Kailangan ko lang hanapin. 1 linggo na ang lumipas mula nang ibagsak ni Kevin ang tawag. 7 araw ng katahimikan na parang buwan. Nag-iwan ako ng voicemail. 8. Ang una 2 ay kalmado. Rasyonal na paliwanag ng credit report. Sa ika-4, nagmamakaawa na ako. Sa ika-7, tumigil na akong magpanggap na kalmado. Wala ni isa ang sinagot. Huwebes ng hapon, nag-drive ako sa apartment ni Kevin sa Tempe. Nakaparada ang puting BMW ni Jessica sa parking spot niya na parang territorial marker. 2 beses kong nilibot ang block bago ko pinilit ang sarili na umalis. Tumawag si Marcos Meyercules na may karagdagang impormasyon. Maluwag ang boses. Charles, hindi ko dapat sinasabi ito. Pero matched out ni Kevin ang savings account niya. $47,000 nawala para sa kasal. Hindi lang yon. Kumuha siya ng personal loan. $35,000 sa 18% interest para lang sa reception venue. Matagal akong nakaupo sa opisina. Hawak ang phone kahit matagal nang nawala si Marcos. $82,000. Buong safety net ni Kevin. Lus utang na tatagal ng taon para mabayaran para sa kasal na magtatagal ng 4 na oras. Dumating ang invitation sa Saturday mail. Mabigat na cardstock, embossed lettering. Pangalan ko sa elegant na script. The Phoenician Resort, Scottsdale. Ceremony 12:00 ng tanghali, Pebrero 22. Nag-search ako online ng venue. Nagsisimula ang wedding packages nila sa $80,000. Premium upgrades, ang uri na hihingi ni Jessica, ay nagpapalaki ng gastos ng lampas sa 6 figures. Hindi magwo-work ang math. Sweldo ni Kevin, savings niya, ang loan, wala nito ang sumasakop sa nakikita ko. May nagwaranti ng karagdagang gastos. Lunes umaga, tinawagan ko ang events coordinator ng resort, casual ang boses. Nag-inquire ako tungkol sa availability para sa kasal ng anak ko. Ano ang kasama sa Powell ceremony sa ika-22? Naglabas ng enthusiasm ang babae sa telepono. Napakaganda ng Powell wedding. Premium lahat. Open bar na may top shelf selections, live orchestra, imported French roses, chef's tasting menu para sa 200 guests. Walang pinagkaitan. Nagkasalamat ako at binaba ang tawag. Guwang ang tiyan. Nalulunod si Kevin at si Jessica ang naglalagay ng bato sa bulsa niya. Gabi yon, nakaupo ako sa kitchen table. Nagtitype ng mga mensahe kay Kevin sa phone. Tinatanggal. Nagtitype ulit. Tinatanggal. Anak, tawagan mo ako. Tanggal. Kevin, nag-alala ako sa finances mo. Tanggal. Mahal kita at sorry ako. Tanggal. Lahat ay parang controlling o pathetic ang dating. Wala akong ipinadala. Meyercules hapon. Nag-buzz ang phone ko sa text mula sa unknown number. Charles, si Jessica ito. Kailangan nating mag-usap ng pribado bago ang ceremony. Mahalaga para kay Kevin. Pwede ba tayong magkita? Tinitigan ko ang mensahe ng 1 minuto. Paulit-ulit na binabasa. Gumagawa siya ng galaw, pero papunta saan? Ang instinct ko, ang paehong sense na nagligtas sa akin sa masamang dial sa 40 taon, ay sumisigaw na negotiation ito, hindi reconciliation. Tinipa ko, kailan at saan? Sagot niya sa loob ng ilang segundo. Bukas gabi, sa bahay mo. Akala ni Kevin nasa bachelorette dinner ako. 7 p.m. Huwebes umaga, nag-drive ako sa electronics store sa Bell Road. Masigla ang clerk, enthusiastic tungkol sa mga produkto sa makintab na shelf. Kailangan ko ng recording device para sa business meetings, sabi ko. Ipinakita niya ang unit na kasing laki ng USB drive. Maganda, tong model na to. 20 oras na battery, voice activated. Nagre-record lang kapag may nagsasalita. Malinaw na audio hanggang 15 ET. Legal ba sa Arizona ang pag-record ng conversation? Siyempre.
On-party consent state. Basta kasali ka sa usapan, pwede kang mag-record. Binili ko agad. Sa kotse, nag-research ako ng recording laws sa Arizona sa phone. Tama ang clerk. On-party consent. Legal ang pag-record ng conversation, nakasali ako nang hindi sinasabi sa iba. Nag-practice ako ng pag-activate ng device. Simple buton sa gilid, isang pulang blink, pagkatapos ay dilim. Umuwi ako at sinubukan. Nagre-record ng sarili kong pagbasa ng diaryo ng malakas. Pinatugtog pabalik. Kakaiba at malayo ang dating ng boses ko. Pero malinaw ang bawat salita. Ano man ang gusto ni Jessica, magkakaroon ako ng patunay. Biyernes gabi alas -7:00. Nanood ako sa front window habang pumasok ang BMW ni Jessica sa driveway. Lumabas siya na may soft pink sweater. Understated makyup. Buhok na maluwag sa balikat. Bata at vulnerable ang dating. Bawat detalye ay kalkulado para magmukhang inosente. Inactivate ko ang recorder sa bulsa ng jacket bago buksan ang pinto. Isang beses na blink ang pulang ilaw. Charles, salamat sa pagkikita sa akin. Apologetic at practiced ang ngiti niya. Alam ko tense ang mga bagay. May gusto akong i-correct bago ang kasal. Pwede ba tayong magsimula ulit? Malawak ang mata niya. Sincere, perpektong practice. Kung hindi ko alam ang alam ko, baka naniniwala ako. Salamat sa pagpunta, Jessica. Gusto ko ring maging masaya si Kevin. Ngumiti siya, lumabas ang relief, pagkatapos ay maingat. May isang maliit na bagay. Stressed si Kevin sa pera. Mas mahal ang kasal kaysa plano. Nagdaka ko kung matutulungan mo kami sa housing situation pagkatapos ng kasal. Pansamantala lang, hanggang makapag-settle kami. Ang test, sinusubukan ang willingness ko na magbigay ng pera. Sinusukat ang resistance. Pwede nating pag-usapan, yan pagkatapos ng kasal. Sabi ko nang maingat. Una muna ang kasal. Nanigas ang ngiti niya. Hindi yon ang sagot na gusto niya. Pero tumango siya at umalis pagkatapos ng 15 minuto. Pagkatapos mawala ang tail lights niya sa kalye. Umupo ako sa madilim na sala at pinatugtog ang recording. Malinaw na kristal ang boses niya. Bawat inflection ay nakuha. Bukas ang kasal. Ano man talagang gusto ni Jessica, hihingin niya yon at handa ako. Dumating ang Sabado, umaga ng malamig at maliwanag. 3 oras lang ang tulog ko. Ang natira ay ginugol sa paglalakad sa kwarto. Nag-isip ng mga senaryo. Wala sa mga yon ang naghanda sa akin sa darating. Kumalat ang Phoenician Resort sa paanan ng Camelback Mountain na parang palasyo. Pumasok ako sa Circular Drive alas -1:00 oras. Nanonood sa valet na nakakisp na uniforme na nagmamadali sa mga dumadating na kotse. Naglalabas ng pera ang bawat detalye. Walang batik na pavement, matatayog na palma, marble columns sa entrance. Ice sculptures sa magkabilang pinto. Malalaking swan na siguro, libu-libong gastos. 12 talampakan na floral arrangements sa walkway. White roses at orchids na nakahilera sa cascading waves. Kinakalkula ko sa isip. 5,000 para sa bulaklak lang. Posibleng higit pa. Dumadating ang mga kaibigan ni Kevin. Mga babae sa designer cocktail dresses. Lalaki sa expensive suites. Nakilala ko ang ilang mukha mula sa college years niya. Matagumpay, established, ang klaseng crowd na gusto ni Jessica bilang saksi sa tagumpay niya. Hinawakan ko ang bulsa ng jacket. Naramdaman ang maliit na bigat ng recorder. Nag-buzz ang phone ko. Guest lounge, second floor, east wing. 11 oras ang mag-isa. Naglakad ako sa venue patungo sa ceremony space. Ginawang parang luxury magazine spread ang ballroom. Crystal chandeliers na nagre-reflect ng liwanag sa daan-daang white roses. Gold chairs na perpektong hanay para sa 200 guests. String quartet na nagwa-warm up sa sulok. Champagne fountain na umaagos na. Bubbles na sumasagap ng liwanag. Sa open door, nakita ko si Kevin na napapaligiran ng groomsmen. Tumatawa siya sa isang bagay, inaayos ang bouti, tinitingnan ang relo. Tunay na masaya ang dating niya. Nanikip ang dibdib ko habang pinapanood siya. Eksaktong alas -11:00. Umakyat ako sa hagdan patungong second floor. Walang tao ang guest lounge, pribado. May floor-to-ceiling windows na tinatanaw ang bundok. Inactivate ko ang recorder. Isang pulang blink ang nagkumpirma na gumagana ito at ibinalik sa bulsa. Pumasok si Jessica alas -11:03. Tahimik na isinara ang pinto. Nakamamanghang ang wedding dress. Vera Wang. Siguro elegant na silk na may intricate beading sa bodies. Flawless ang makyup, buhok na nakapulupot sa elaborate updo. Diamond earrings na sumasagap ng bawat galaw ng liwanag. Mukha siyang prinsesa mula sa fairy tale.
pero malamig na matematika ang mata niya. Charles, salamat sa pagpunta ng maaga. Mainit at practiced ang ngiti niya. Alam ko mahirap ang mga bagay. Tumango ako, walang sinabi. Lumapit siya sa bintana, kaswal ang boses. Magandang araw. Sobrang saya ni Kevin. Gusto niyang magkaayos kayo. Gusto ko ring maging masaya siya. Sabi ko ng maingat. Yon lang ang gusto ko. Lumiko siya, hindi umaabot sa mata ang ngiti. Kung ganoon, pag-usapan natin kung paano gawing permanente yon. Nakalutang ang salitang permanente sa pagitan namin na parang nakabitin na talim. Negosyo na ang tono niya. Charles, maging praktikal tayo. Kailangan namin ni Kevin ng bahay. Sa Paradise Valley. Hindi bababa sa $850,000. Jessica, malaking halaga yan. Pinutol niya ako. Buntis ako. Kailangan namin ng maayos na espasyo. Lolo ka na ngayon. Siguro may ibig sabihin yon. Matutulungan ko sa down payment. 15, siguro 20%. Pero bumili ng buong bahay, hindi yon gagana. Lumamig ang boses niya. Tuluyang nawala ang maskara. Lumapit siya. Malinaw ko na ang predator. Hindi na nagtatago. Ganito ang mangyayari. Bibilhin mo kami ng bahay na full payment ngayong linggo. At kung hindi, matalim ang ngiti niya na parang basag na salamin. Sasabihin ko sa lahat ang totoo. Buntis ako sa anak mo. Nagyelo ang dugo ko. Pero nanatiling steady ang boses ko. Absurd yan. Walang maniniwala. Tumawa siya ng mahina at malupit. Talaga. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Isang 63 anyos na lalaki o isang buntis na 32 anyos na babae sa wedding dress? Bawas salita ay kalkuladong suntok. Sasabihin ko na sinubukan mo akong akitin sa unang hapunan, na nagpapadala ka ng inappropriate messages sa loob ng mga linggo, na nang tanggihan kita, sinubukan mong sirain ang kasal namin sa fake financial reports. Nagkuyom ang mga kamao ko sa gilid. Hindi ka nakakausapin ni Kevin. Masisira ang reputasyon ng negosyo mo. Mahilig ang lahat sa skandal. Furniture magnate na nanlalaki sa buntis na fiance ng anak. Front page material yan. Tumigil siya, hinayaang lumubog. O bibilhin mo kami ng bahay, gaganapin ang generous na lolo, at masaya ang lahat. Ikaw ang bahala. May 60 segundo ka. Makapal at nakakabigkig ang katahimikan. Tumayo akong walang galaw. 3, 4, 5, pinoproseso ang shock, galit, ang kalkuladong kalupitan ng buong plano niya. Pagkatapos nagsalita ako, mahina at level ang boses. Jessica, ginawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Bahagyang nabawasan ang ngiti niya. Ano? Inabot ko sa bulsa at kinuha ang maliit na recording device, ipinakita. Patuloy na blink ang pulang ilaw. Nawala ang kulay sa mukha ni Jessica. Puti na parang wedding dress niya. Ano yan? Bawas salita mula nang pumasok ka. Sumugod siya, hinablot ang device, tumaas ang boses sa sigaw. Ibigay mo yan. Hindi mo pwede. Illegal yan. Tumalikod ako, lumapit sa pinto. One-party consent state ang Arizona. Legal na legal. Inirecord mo ako. Pinatulan mo ako. Binuksan ko ang pinto. Sumunod si Jessica, hinahabol ang braso ko. Gumuho ang composure. Mabilis akong naglakad bababa ng hagdan patungo sa ceremony hall. Sinusundan ako ng sigaw niya. Charles, hintayin mo. Pwede pa nating ayusin. Hindi ko sinasadya. Lumiko ang mga bisita sa foyer. Nakatitig. Hindi ako tumigil. Pumasok ako sa ballroom at diretso sa sound technician malapit sa string quartet. I-connecta mo to sa system. I-play mo ngayon. Naguguluhan ang technician. Sir, malapit nang magsimula ang ceremony. Ngayon na. Dumating si Jessica sa likod ko. Tumatakbo ang maskara. Nakapilipit ang mukha sa gulat. Lumitaw si Kevin mula sa groom's room. Naguguluhan ang ekspresyon. Tatay, anong nangyayari? Nagsimula ang recording. Puno ng boses ni Jessica ang ballroom sa crystal clear na speakers. Charles, maging praktikal tayo. Kailangan namin ni Kevin ng bahay. Natigilan ang bawat bisita. 200 katao na nakalock sa horrified na katahimikan. Nagpatuloy ang recording. Ang pregnancy threat, ang seduction accusation, ang blackmail demand, bawat salita ay nakuha ng perpekto. Nakaparalyze si Kevin, ang mukha ay nagpapalit ng confusion, disbelief, recognition, horror. Pagkatapos ng recording, katahimikan ang bumalot sa kwarto na parang biglaang snow. Tumumba pabalik si Jessica, walang salita, namamatay ang excuses sa labi. Tinitigan ni Kevin ang bride. Pagkatapos ako. Pagkatapos si Jessica ulit. Basag ang boses niya. Sabihin mo sa akin na peke yan.
Sabihin mo hindi totoo to. Binuksan ni Jessica ang bibig. Pero walang convincing na kasinungalingan ang lumabas. Pinanood ko ang mukha ng anak ko na bumiyak. Ang ilusyon na itinayo niya ay gumuho. Tapos na ang kasal bago pa magsimula. Nawala ang huling salita ng recording sa crushing na katahimikan. Pinanood ko ang mukha ni Kevin na nagpapalit ng emosyon na parang channel sa T. Confusion, denial, despeite na pag-asa na peke ito. Na ginawa ng tatay niya ang ebidensya para sirain ang kasiyahan niya. Si Jessica ang unang sumira sa katahimikan. Tumataas ang boses patungo sa histerya. In-edit niya yan. Manipulado ang audio. Charles, paano mo nagawa to? Lumiko si Kevin sa akin. Bleeding ang mata. Tatay, sabihin mo na peke yan. Pakiusap. Mahina at steady ang boses ko. Totoo ang bawat salita, Kevin. Hindi in-edit. May bibigay ko ang original file, timestamps, metadata. Nanigas ang mukha niya, hindi acceptance, hindi paniniwala sa ebidensya. Basta pader na bumaba sa pagitan namin. May bisita sa harap na bumulong ng malakas na narinig sa ballroom. Naririnig ko ang narinig ko. Blackmail siya. Lumapit si Kevin kay Jessica, na nagsimulang umiyak. Tunay na luha na tumatakbo sa mukha. Maingat na track ang maskara. Perpektong victim performance. Hinawakan niya ang braso nito. Kevin, sinusubukan niyang sirain tayo. Hindi niya kailanman gusto kang masaya. Ito ay revenge dahil pinili mo ako kaysa sa kanya. Lumapit ako. Anak, pakinggan mo kung ano talaga ang sinabi niya. Tinakot niyang sabihing hindi ikaw ang tatay. Hiningi niya ang $850,000. Basag at puno ng sakit at galit ang boses ni Kevin. Ginagawa mo to palagi. Bawat relasyon ko, may nakikita kang mali. Hindi mo matanggap na may mahal ako. Hindi ito tungkol sa kontrol. Blackmail siya. Narinig mo. Inirecord mo siya nang walang pahintulot. Pinatulan mo siya. Basang-basa na ang mata niya. Nanginginig ang boses sa dalamhati. Selos ka dahil mag-isa ka mula nang mamatay si nanay. At hindi mo matanggap na may nagmamahal sa akin. Nakalutang ang akusasyon na parang lason sa hangin sa pagitan namin. Binuksan ko ang bibig, pero walang sagot. Paano mo awayin ang taong mas pinipili ang ilusyon kaysa katotohanan? Sino ang mas nangangailangan ng kasinungalingan kaysa sa katotohanan? Hinawakan ni Kevin ang kamay ni Jessica. Aalis kami. Huwag mo na akong i-contact. Tinignan ako ni Jessica sa balikat habang naglalakad patungo sa exit. Kalkulasyon na halos sa tagumpay. Natalo ang kasal, pero napanatili niya ang premyo. Nanatili ang ilang bisita na nakaupo, hindi sigurado. Nagsimulang mag-empake ng gamit ang iba. Umiiwas sa mata ko. Isang babae na kilala ko bilang kaibigan ni Jessica, si Amanda, ay sumigaw. Naniniwala kami sa'yo, Jess. Nakakadiri ito. Pero may ilang bisita na lumapit sa akin ng tahimik. Malinaw ang recording. Nakikiramay ako sa anak mo. Lumitaw ang resort manager na hindi comfortable sa crisp suite niya. Mr. Powell, bahala kami sa cancellation arrangements. Walang charge sa venue. Tumango ako, hindi makapagsalita. Sa loob ng isang oras, walang laman ang ballroom. Umupo ako sa isa sa gold chairs. Napapaligiran ng $80,000 na bulaklak at hindi nagalaw na champagne fountains. Patuloy na nag-vibrate ang phone ko. Mga text mula sa mga kaibigan, pamilya, mga taong naroon. Hindi ko binasa. Lumapit ang waiter ng nerbiyos. Sir, may maihahain po ba ako? Umiling ako. Umalis siya. Iniwan akong mag-isa sa kasal na hindi naganap. Nag-drive ako pauwi sa fog. Ang init ng hapon ay sumasalamin sa asphalt sa mga alon. Malaki at walang laman ang pakiramdam ng bahay nang pumasok ako. Matalim ang kawalan ni Ann na parang basag na salamin. Kahit 3 taon na. Linggo umaga, nagbuzz ang phone ko sa text mula sa number ni Kevin. Maikli at final ang mensahe. Hindi na ako anak mo. Kasama ko si Jessica at magpapatuloy kami. Huwag kang tumawag. Huwag mag-text. Patay ka na sa akin. Binasa ko ito ng 3 beses. Permanenteng pakiramdam ang bawat salita. Nakaukit sa bato. Linggo hapon, ipinasa ng kaibigan ko ang post ni Jessica sa Instagram. Laawan siya sa casual clothes. Namumula ang mata sa iyak. Walang makiyup, kalkuladong authenticity. Ang caption, hindi sapat ang heartbroken para ilarawan. Sinira ng tatay ni Kevin ang kasal namin dahil hindi niya matanggap na may nagmamahal sa anak niya. Inirecord niya ang private conversation. In-edit para magmukha akong masama. At sinira ang pinakasaya kong araw. Sa mga nagtatanong, kasama pa rin kami ni Kevin. Ang tunay na pag-ibig ay nakakaligtas sa atake. May 347 likes,
89 supportive comments. Nakita ko ang mga pangalan na kilala ko, mutual acquaintances, business contacts, mga taong dapat masalam. May iba namang comments. Nandun ako. Malinaw ang recording sa akin. Pero nalibing sa ilalim ng mga supporters ni Jessica. Inilagay ko ang phone at hindi na kinuha ng maraming oras. Lunes umaga, nakaupo ako sa harap ni Richard Clark sa downtown Phoenix office niya. 58 anyos siya, gray suit, calculating ayes na nakakita ng bawat klaseng family disaster. 2 beses niyang pinakinggan ang recording, kumuha ng notes, at ngayon ay ibinibigay ang assessment. Legal na legal ang recording. Malinaw ang one-party consent law ng Arizona. Naghintay ako sa pause. Pwede pa rin siyang magdemanda. Emotional distress. Defamation. Pwede niyang sabihing inirecord mo siya sa banyo o sa lugar na may expectation of privacy kahit hindi totoo. Gagawin niyang mahal ang buhay mo kahit matalo siya. Kaya nakakalusot siya. Sumandal si Richard. Hindi naman sigurado. Pero kailangan mong maging mas matalino kaysa sa pagkakaroon lang ng patunay. Kailangan mong magbuo ng pattern. Ipakita na hindi ito isolated incident. Inabot niya ang business card. Private investigator, discreet, mahal, pero thorough. Inilagay ko sa bulsa ang card. Ano ang hahanapin ko? History niya, previous relationships, financial records. Kahit ano na magpapakita na playbook niya to, hindi one-time mistake. Kung nagawa niya na dati, baka magsalita ang mga lalaki. Tumango ako. Nararamdaman ang pagbuo ng plano. Dagdag ni Richard ng mahina. At Charles, maghanda ka. Baka hindi pa bumalik ang anak mo. Hindi agad. Baka hindi na. Mabigat at totoo ang mga salita. Habang tumatayo ako para umalis, halos kasual na binanggit ni Richard. Isa pa. May nag-check ako ng hospital records, doctor visits. Hindi pa nakakita si Jessica Simmons ng Obgyn sa loob ng 2 taon. Nagyelo ako. Hindi siya buntis. Walang medical evidence. Walang prenatal vitamins na binili sa insurance. Walang appointment din. Nagsisinungaling siya o may recent miscarriage na hindi binanggit. Nagbanggaan ang galit at parang relief. Nagsinungaling siya tungkol sa pagbubuntis para mapilit si Kevin sa kasal. Yon ang assessment ko, na lalong nagpapakita kung gaano kalkulado ang blackmail. Umupo akong mabigat. Ang kalupitan ng paggamit ng fake pregnancy para matrap ang anak ko ay parang basang semento. Lumabas ako sa opisina ng lawyer. Pumasok sa matinding sikat ng araw ng Phoenix. May ebidensya ako, legal na recording, patunay na manipulation ni Jessica, pero pinili pa rin siya ni Kevin. Parang abo ang tagumpay. 3 Manila folders ang nakalat sa desk ko. Ang report ng private investigator sa nakaraan ni Jessica. Unang folder, Robert Green, 45, divorce tech executive mula 2022. Natuklasan ng EI ang bank records na nagpapakita na binayaran ni Robert si Jessica ng $75,000 pagkatapos ng 6 na buwan na pag-date. Ang statement niya sa investigator. Tinakot niyang isumbong ako sa assault kung hindi ako magbayad. May anak ako, may business reputation. Nagbayad ako para mawala siya. Pangalawang folder, Michael Torres, 51, real estate investor mula 2020. Paehong pattern, 4 na buwan na relasyon, biglang pregnancy claim, demands for money. Binayaran ni Michael ang $50,000 bago mag-miscarry si Jessica. 2 linggo pagkatapos. Pangatlong folder, David Chen, 48, restaurant chain owner mula 2019. Binayaran niya ang $30,000 para tapusin ang relasyon pagkatapos ng threat ng workplace harassment claims. Sumandal ako, pinoproseso ang timeline. 3 lalaki sa loob ng 5 taon, $150,000 na nakuhang sa threats. Parehong beats ang bawat relasyon. Charm, offensive, rapid escalation, pregnancy o assault claim, payment, disappearance. May chilling line sa notes ng EI. Textbook predatory financial behavior. Targets men 15 to 20 years older. Established wealth, family reputation to protect. Perpekto ang profile ni Kevin. Hindi siya mayaman, pero may tatay na mayaman. Nagsuka ako sa pagkaunawa kung gaano kalkulado. Hindi siya na in love kay Kevin. Inimbestigahan niya ito na parang business investment. Miyerkules hapon, nasa flagship furniture store ako. Nagre-review ng inventory nang lumapit ang assistant. May naghahanap po sa inyo. Personal daw. Nakaupo ang isang babae, malapit sa entrance. Early 60s, gray hair sa neat bob. Simple slacks at cardigan. May library book sa ilalim ng braso. Pagod pero mabait ang mukha.
May cheekbones ni Jessica, pero wala ang hardness. Inabot niya ang kamay. Mr. Powell, ako si Barbara Collins, nanay ni Jessica. Pwede po ba tayong mag-usap ng pribado? Una kong naisip ay hinala. Isa pang manipulation, pero direkta, malungkot, at tunay ang mata niya. Dinala ko siya sa opisina at isinara ang pinto. Umupo si Barbara, huminga. May utang na loob ako sa iyo at posibleng paliwanag. Maingat ang pananalita niya. Parang may gastos ang bawat salita. Nakita ko ang nangyari sa kasal. May kaibigan na nagpadala ng video na napost online. Napangiwi ako. Hindi ko alam na may video. Nakita ko ang anak ko na nagmamanipula ng tao mula pa noong 16 na anyos. Boyfriends, employers, kahit ako. Ninakaw niya ang US$12,000 mula sa savings ko 3 taon na ang nakalipas. Inireport ko sa pulis, pero binawi ko ang kaso nang umiyak siya at magpromise na magbabago. Hindi nanginginig ang boses niya. Nagawa na niya ito dati. Iba pang lalaki. Hindi ko alam ang detalye, pero alam ko ang pattern. Magdedete siya ng mayaman. Bigla na lang matatapos ang relasyon. Bigla, may bagong muebles, bagong cots, expensive trips. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ko. Tinitigan ako ni Barbara. Dahil sinubukan mong protektahan ang anak mo. At tinanggihan ka niya. Alam ko ang sakit na yon. Itinulak ako ni Jessica taon na ang nakalipas. Ang tanging oras na tumatawag siya ay kapag kailangan niya ng pera o alibi. Tumigil siya. At dahil may pinaplano pa siyang iba. Nakita ko ang text conversation niya kay Amanda, kapatid niya. Lumapit ako. Anong klaseng conversation? Inabot ni Barbara ang phone. Screenshots. Naiwan ni Amanda ang phone niya sa bahay ko noong nakaraang buwan. Tiningnan ko. Parang blueprint ng krimen ang text thread ni na Jessica at Amanda. Jessica, broke na si Kevin ngayon, pero loaded ang tatay niya. Problema ang recording, pero kaya ko pa. Papayagin ko si Kevin na magdemanda kay Charles para sa emotional damages. Hati tayo sa manalo. Amanda, sa tingin mo magdedemanda si Kevin sa sariling tatay? Jessica, gagawin niya ang sabihin ko. Isolated na siya sa lahat maliban sa akin. Bigyan ng 2 buwan. Pagkatapos sasabihin ko na deserve niya ang compensation para sa childhood trauma o ano. Gawin nating tungkol sa therapy costs. Binasa ko ng 2 beses. Malamig ang pakiramdam. Lumalaki ang galit. Tumingin ako kay Barbara. Bakit mo binibigay ito sa akin? Mahina ang boses niya. Dahil nabigo ako bilang ina sa kung saan man. Hindi ko alam kung saan o kailan. Pero ako ang lumikha nito. At hindi ko kayang panoorin siyang sirain pa ang buhay ng iba. Ito ang anak ko. At mahal ko siya. Pero alam ko rin na hindi siya titigil maliban kung may magpapahinto sa kanya. May resources ka para labanan. Nasa panganib si Kevin. Kahit hindi pa niya nakikita. Dagdag niya, may higit pa. Email threads kung saan tinatalakay ni Jessica ang mga target. Spreadsheet ng mga lalaki na inimbestigahan niya. Kasama ang income estimates. Parang business acquisition ang trato niya sa anak mo. Naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Hindi lang galit, kundi nagbuo ang strategy. Bumalik si Barbara sa Huwebes umaga sa coffee shop. Neutral ground ang iminungkahi ko. Nagdala siya ng higit pang ebidensya. Printouts ng social media ni Jessica mula taon na ang nakalipas. Deleted posts na nagbubukang-buka tungkol sa pagkuha ng mayamang lalaki. 2 oras kaming nakaupo. Pinupunan ni Barbara ang mga puwang na hindi maabot ng iyay. Natagpuan ko ang sarili na nagkukwento tungkol sa paggabata ni Kevin, sa namatay kong asawa, kung gaano kahirap ang pagsisikap pagkatapos nito. Nakikinig si Barbara. Nagkwento ng sariling kwento. Umalis ang asawa ng 0 anyos si Jessica. Pinalaki niya ang 2 anak sa sweldo ng librarian. Lagi gustong ni Jessica ang hindi namin kayang ibigay. Akala ko normal na bata lang yon, sabi ni Barbara. Pagka-realize ko na iba, huli na. Lumipat ang usapan mula sa ebidensya patungo sa mas personal. 2 magulang na nasugatan ng sariling anak. Sa susunod na linggo, nagkita kami ni Barbara ng 3 beses pa. Una para sa strategy, pagbabahagi ng info, pagpaplano ng legal moves. Pero lumihis ang usapan. Mga libro na binasa namin, walang tigil na init ng Phoenix, ang kalungkutan ng bakanteng bahay. Napansin ko ang maingat na katalinuhan ni Barbara, ang quiet humor, ang paraan ng buong pakikinig. Napansin niya ang pagiging patas ko, ang pagpipigil, kahit may armas ako para legal na sirain si Jessica. Hindi namin pinangalanan ang nangyayari, pero may pagkilala. Comfort sa shared damage. Biyernes hapon, nag-email si Barbara ng file. Project spreadsheet ni Jessica.
Binuksan ko, tumaas ang blood pressure. Column headers, name, age, net worth, est. Vulnerabilities, timeline, expected yield. Kevin Powell, 35, 85K salary. Pero may negosyo ang tatay. Father, guilt, isolated, desperate to prove independence. 6 tandang bawas 8 months, 500K, 1 emu. Siyang pangpangalan sa itaas ni Kevin. Petsa pabalik sa 2018. Karamihan may notes, completed 75K, completed 50K, failed, too smart, failed, had prenup. Agad kong ipinadala ang file kay Richard. Hindi lang ebidensya to, confession na. Nagkita ulit kami ni Barbara sa coffee shop Biyernes gabi. Inabot ko ang laptop, ipinakita ang response ni Richard. Binabago nito ang lahat. Pwede tayong magdemanda ng fraud, pero kailangan nating maging strategic kung kailan ay reveal. Tumango si Barbara ng dahan-dahan. Ano ang goal? Protektahan si Kevin o parusahan si Jessica? Naisip ko ang pareho, pero una ang proteksyon kay Kevin, kahit galit siya sa akin. Maikling hinawakan ni Barbara ang kamay ko sa mesa. Kung ganoon, gagawin natin ito ng maingat, magkasama. Ang salitang magkasama ay may higit na kahulugan kaysa strategy. Dumating ang email mula sa private investigator Huwebes umaga na may subject line. New development, urgent. Binuksan ko ang attachment sa office desk. Puno ng screenshots ang screen ng text conversation ni Jessica sa commercial realtor. Nakahanap siya ng luxury spa location sa Paradise Valley. $15,000 ang monthly rent. Lumitaw ang pitch niya kay Kevin sa messages. Magiging partners tayo. Business degree mo, spa management experience ko. Kailangan lang natin ng startup capital. Nag-scroll ako pa. Equipment quotes totaling 100,000 at 80,000. Renovation estimates na 100,000 at 20,000. Ang huling text ay nagpabagsak sa tiyan ko. Jessica sa realtor. Ang client ko ay nag-secure ng $200,000 business loan. Pwede bang i-hold ang property sa loob ng 2 linggo? Agad kong ipinadala kay Barbara at Richard. 1 oras pagkatapos, dumating ang follow-up ng EI. Marked confidential smoking gun. Nakalakip ang LLC registration ni Jessica sa Delaware. Ginawa 2 linggo na ang nakalipas. Serenity Wellness Holdings ang company name. Hindi si Kevin ang registered agent. Siya lang. Nagpapakita ang bank account documents ng offshore connection sa Cayman Islands. Tala ng EI. Standard setup for capital extraction. Equipment purchases invoice to offshore suppliers. Fake companies na kontrolado niya. Nawawala ang pera. Nababagsak ang business. Nawawala siya kasama ang kapital. May iwan ang target sa 200K debt at walang assets. Rekomendasyon. Immediate intervention. Nakita ko na ang scam na ito dati. Contractors na nagde-defraud ng investors. Vendors na nagbabayad para sa phantom supplies. Hindi partner si Kevin. Funding source siya. Tinawagan ko si Richard. Kailangan kong pigilan ito nang hindi nagpapakita ng involvement ko. Kaya ba? Naisip niya sandali. Anonymous tip sa risk assessment department ng bank. Isama ang credit history niya. LLC structure, offshore account. Ayaw ng banks sa fraud risk. Hapon na yon, gumawa ako ng anonymous email account sa public library downtown. Umupo sa computer terminal na napapaligiran ng mga teenager na gumagawa ng homework at retirees na nagbabasa ng news. Inilagay ko ang credit report ni Jessica na ibinigay ni Marcos months ago. Lost screenshots ng Delaware LLC na nagpapakita ng sole ownership niya at Cayman Islands account documentation. Subject line, Fraud Alert, Kevin Powell Loan Application. Body, the supposed business partner, Jessica Simmons, has 43K in existing debt, an offshore account, and sole control of the LLC MR Powell believes they co-own. Recommend reviewing for fraud indicators. Pinindot ko ang send bago ko mapag-isipan ulit. 2 araw pagkatapos, lumitaw ang number ni Kevin sa caller ID. Hindi ko sinagot. Tatawag lang siya kung may kailangan o gusto lang sumigaw. Maikli at galit ang voicemail. Alam kong ikaw ang gumawa nito. Tinanggihan ng bank ang loan ko. May nagpadalaw ng info tungkol kay Jessica. Mababa na talaga to kahit para sayo. Isinav ko ang voicemail. 1 oras pagkatapos, tumawag si Jessica mula sa phone ni Kevin. Charles, kailangan nating mag-usap tungkol sa boundaries. Nakikialam ka na sa business decisions ni Kevin. Hindi ko rin sinagot. Sa susunod na linggo, madalas na lumitaw si Jessica sa paligid ko na hindi na coincidence. Lunes umaga, nasa coffee shop ako bago pumasok sa trabaho. Lumapit siya sa table ko. Charles, anong sorpresa?
Pwede ba tayong mag-usap? Miyerkules, lumitaw siya sa parking lot ng store ko nang umalis ako para sa lunch. Biyernes, lumitaw siya sa restaurant kung saan nagkikita ako ng supplier. Umupo sa bar, nag-eye contact, ngumiti. Sa bawat pagkakataon, sinigurado kong hindi ako mag-isa. Nanatili sa crowded main room ng coffee shop. Tinawagan ng store manager para ihatid ako sa kotse. Hiniling sa supplier na manatili hanggang umalis si Jessica. Kilala ko ang tactic. Gumawa ng sitwasyon na maaring maling interpretasyon. Pagkatapos ay mag-claim ng harassment o mas malala. Nanatili ang phone ko sa bulsa. Nagre-record sa bawat encounter. Sabado hapon, lumitaw ulit si Jessica sa store ko. Ngayon sa workout clothes. Masikip, strategic. Naghintay siya hanggang umalis ang ibang customer at lumapit sa desk ko. Gusto ko sanang mag-apologize ng pribado. Pwede ba tayong mag-usap sa opisina mo? Tumayo ako pero hindi lumapit sa opisina. Ano man ang sasabihin mo, pwede rito. Nandyan ang assistant ko. Itinuro ko si Sarah, store manager ko, na nanonood mula 1-0 talampakan. Bumaba ang boses ni Jessica. Intimate. Sa tingin ko nagkamali lang tayo ng simula. Naiintindihan ko kung bakit protective ka. Baka pwede tayong magsimula ulit. Ikaw at ako lang. Lumapit ang kamay niya sa braso ko. Tumalikod ako. Sarah, sumama ka naman. Alis na si Jessica. Gabing yon, nagkita kami ni Barbara sa Phoenix Art Museum. Ika-4 na date, kahit hindi namin tinawag na ganoon. Naglakad kami sa contemporary wing. Nag-usap tungkol sa sculpture na nagpapaalala kay Barbara ng libro na binabasa niya. Ngumiti ako ng tunay. Isang bagay na hindi ko ginawa mula bago ang engagement ni Kevin. Pagkatapos ng Wayne, sinabi ko sa kanya ang mga pagtatangka ni Jessica na sulitin ako ng mag-isa. Nanigas ang mukha ni Barbara. Nagse-set up siya ng trap. Classic Jessica. Gumagawa ng sitwasyon na word mo laban sa kanya. Alam ko. Documented ko lahat. Hindi mag-isa. Lagi nagre-record. Hinawakan niya ang kamay ko. Ayaw kong mabuhay ka ng ganito. Pero salamat sa pagiging maingat. Nanatili ang hawak ng mas matagal kaysa kinakailangan. Napansin naming pareho. Walang umalis. Sa susunod na 2 linggo, nagkaroon kami ni Barbara ng RAYTM. Coffee 2 beses sa linggo. Dinner sa weekends. Mahabang tawag tungkol sa lahat maliban sa mga anak namin. Ipinakilala sa akin ni Barbara ang contemporary fiction na hindi ko sana babasahin. Natuklasan kong nagustuhan ko. Dinala ko siya sa symphony sa Scottsdale Center for the Performing Arts. Umiyak siya sa Brahms. Isang gabi sa townhouse niya. Naging background noise ang legal documents sa usapan tungkol sa buhay namin bago ang damage. Nagkwento ako tungkol sa namatay kong asawa, 8 taon na, kung paano ako tumigil sa pagbuhay at nagmaintain lang. Nagkwento si Barbara tungkol sa ex-husband. Ang kalungkutan ng pagpapalaki ng mahihirap na anak mag-isa. Hindi namin sinabi, nahuhulog ako sayo. Pero alam naming pareho. Isang gabi ng huli, nakaupo ako sa home office ko. Tinitingnan ang framed photo ni Kevin mula sa high school graduation. Nagbuzz ang phone ko. Isa pang blocked call. Siguro si Jessica. Naisip ko ang EI reports, ang bank intervention, ang maingat na dokumentasyon ng seduction attempts ni Jessica. Pinoprotektahan ko ang anak ko. Pero warfare ang nakikita ni Kevin. Ang tanong na lumalabas, tinutulungan ko ba o parusa lang? Dumating ang text ni Barbara. Huwag kang mag-overthink. Ginagawa mo ang kinakailangan. Matulog ka. Linggo umaga, nagkita kami ni Barbara sa regular naming coffee shop. Naging amin na ang corner table. Inabot niya ang phone. Post ito ni Amanda kahapon. Basahin mo ang comments. Ipinapakita ng Instagram post sina Jessica at Kevin na nag-apartment hon. Caption: New beginnings despite obstacles. Comments mula sa mga kaibigan ni Jessica. Crazy ang future AL mo. Hindi makapaniwala na hinaharas ka pa rin niya. Naisip mo na ba ang restraining order? Naramdaman ko ang paglipat ng public opinion laban sa akin. Barbara, gumagawa siya ng narrative. Naghahanda para sa mas malaki kaysa seduction attempts. Tinitigan ko siya. Hayaan siyang dumating. Kay Richard lahat ng dokumentado. Handa na tayo. Dumating ang certified mail alas negatibo siyam. 00 ng umaga sa Martes. Pinirmahan ko sa driveway. Kilala ko agad ang law firm letterhead. Civil complaint. Jessica Simmons at Kevin Powell laban kay Charles Powell. Binasa ko roon. Abrilson na mainit sa balikat ko. Mga claims, intentional infliction of emotional distress, defamation, interference with business relations, damages sought as $500,000. Polished ang narrative na ginawa ng lawyers ni Jessica.
Defendant motivated by jealousy and desire to control his adult son, fabricated audio recordings, sabotaged business opportunities, and publicly humiliated plaintiffs at their wedding ceremony. Binasa ko ng 2 beses, malamig ang galit. Hapon na yon, nakaupo ako sa harap ni Richard sa downtown office niya. Na-review na niya ang complaint. May red ink notes sa bawat pahina. Aggressive pero sloppy, sabi niya. Tinuturo ang paragraph 3. Claim nila fabricated ang recording. May metadata, timestamps, audio forensic analysis na nagpapatunay ng authenticity. Tinalikod niya ang pahina 5. Claim nila na sinabota mo ang business opportunities. Kailangan nilang patunayan na kasali ka sa desisyon ng bank. Anonymous tip, walang patunay. Mananalo ba sila? Sumandal si Richard. Manalo, hindi. Gawin itong mahal at masakit. Sigurado. Discovery will be invasive. Depositions, financial records, witnesses. Taya ni Jessica na magsisettle ka para maiwasan ang hassle. Hindi mangyayari. Ngumiti si Richard ng matalim. Maganda. Dahil handa na ang counterclaim natin. Fraud, attempted extortion, blackmail. May previous victims na willing mag-testify. Ang offshore account, ebidensya ni Barbara. Pagkatapos natin, hindi na siya makakagawa ng scam na ito ulit. Nalaman ko sa mutual business contact na natanggal si Kevin sa trabaho. Hindi nag-resign, kahit ano ang claim sa Facebook post ni Jessica. Tumawag si Mark ng maluwag. Naisip kong dapat mong malaman. Miss na miss ni Kevin ang deadlines. Nakikipag-away sa lahat. Sa wakas, sumabog siya sa supervisor noong nakaraang linggo. Pinatalsik siya. Sinubukan kong iproseso. Mahal ni Kevin ang trabahong yon. 7 taon doon. Dagdag ni Mark. Hindi siya ang dating sarili. Mukhang pagod si Charles. Payat na. Ano man ang nangyayari sa babaeng yon, sinisira siya. Binaba ko ang tawag at agad na sumulat ng email. Anak, narinig ko tungkol sa trabaho mo. Pakiusap, kausapin mo ako. Ano man ang kailangan mo, nandito ako. Hindi binabago ng lawsuit na ito na mahal kita. Ipinadala ko sa personal email ni Kevin, work email, sa phone via text. Lahat bounced back o unread. Binlock ni Jessica ang lahat ng communication channel. Sa susunod na 2 linggo, sumulat ako ng physical letters, handwritten sa quality paper. Iba-iba ang bawat isa. Humihingi ng paumanhin sa public nature ng wedding confrontation habang ipinagtatanggol ang necessity. Ipinapaliwanag ang ebidensya na natuklasan ko. Nag-aalok ng financial help ng walang kondisyon, nagre-reminis ng nakaraan namin. Ipinadala ko sa dating address ng apartment ni Kevin. Wala ang bumalik, pero wala ring sumagot. Naisip ko na si Jessica ang sumasalot. Binabasa muna. Nagdedesisyon kung ano ang makikita ni Kevin. Mas masakit ang katahimikan kaysa galit ni Kevin dati. Nangangahulugan ito ng complete isolation. Tumawag si Barbara Miracules gabi. Mahigpit ang boses. Sinabi lang ni Amanda na ibinebenta ni Kevin ang apartment niya. Parang bumagsak ang sahig. Yon ang tanging asset niya. Binili niya 5 taon na ang nakalipas. Kinumbinsi siya ni Jessica na kailangan nila ng pera para sa legal fees at living expenses hanggang makahanap siya ng trabaho. May real estate agent na raw si Jessica na nakalinya. Mabilis na mabebenta. Magandang area. Nice unit. Mabilis na math ko. Binili ni Kevin sa 200 at 40,000. Siguro 200 at 70 na ngayon sa market ng Phoenix pagkatapos ng mortgage. Siguro 80,000 na equity. Susunugin ni Jessica, yon sa loob ng mga buwan. Iwan si Kevin na wala. Pwede ko bang bilhin sa pamamagitan ng LLC? Hindi malalaman ni Kevin. Ang katahimikan ni Barbara ay nagsasabi na naisip na niya at tinanggihan. Malalaman niya sa huli. Mukhang kontrol pa rin. Sorry. Desperado, sinubukan ko ang video messages sa phone ni Kevin. Nag-record ako sa sala. Sinusubukang maging kalmado kahit nanginginig ang boses. Kevin, hindi ko hinihingi na patawarin mo ako. Hinihingi ko lang na tingnan mo ang ebidensya ng malinaw na mata. May offshore account si Jessica. Nagawa niya ito sa 3 ibang lalaki. Mapatunayan ko lahat. Pakiusap, tingnan mo lang ang ipinapadala ko. Inilagay ko ang ES, bank records, EI report, screenshots ng LLC ni Jessica. Delivered ang message, pero hindi binuksan. Nag-record ako ng isa pa. Alam ko hindi mo maririnig to. Binblock ni Jessica ang lahat. Pero kailangan mong malaman na gagawin ko ulit lahat. Ang recording, ang bank tip, lahat. Dahil anak kita, at ang makita kang sinisira ay papatay sa akin. Hindi ko pinadala yon. Sobrang raw, sobrang desperate. Late April gabi, nakaupo ako sa home office.
napapaligiran ng legal documents at evidence files. Ipinapakita ng phone ko ang lawsuit timeline. Discovery starts in 3 weeks, depositions in 6. Bumagsak ang buhay ni Kevin. Walang trabaho, ibinebenta ang apartment, nalulunod sa utang, isolated maliban sa manipulator. Ang intervention ko ay dapat protektahan si Kevin. Sa halip, mas masahol pa si Kevin kaysa dati at ako ang sinisisi sa lahat. Lumitaw muli ng malakas ang tanong na sumusubaybay mula Pebrero. Paano kung mali ako? Hindi tungkol kay Jessica. Overwhelming ang ebidensya, pero tungkol sa method, ang public confrontation, ang ongoing interference. Baka ang ilang leksyon ay hindi matuturo, matutunan lang sa sakit. Nag-drive ako sa townhouse ni Barbara nang hindi nagpaalam. Binuksan niya ang pinto, nakita ang mukha ko, at hinila ko sa loob ng walang tanong. Umupo kami sa couch, kamay niya sa kamay ko, habang inilalabas ko ang mga duda. Bumagsak ang buhay ni Kevin. Baka kung iba ang ginawa ko sa kasal. Private conversation sa halip na public recording. Baka kung hinayaan ko siyang kumuha ng luan. Matuto ng mahirap kapag nawala si Jessica. Buong pakikinig si Barbara bago sumagot. Sinira ni Jessica ang buhay ng 3 lalaki bago si Kevin. May patunay ka na binblackmail ka. Ano ang mga option mo? Bayaran siya. Hayaan siyang mag-extract ng pera. Pero si Kevin ang gumawa ng desisyon. Sabi niya ng matatag. Binigyan mo siya ng information. Tinanggihan niya. Hindi mo kayang protektahan ang isang tao mula sa sarili niya magpakailanman. Hinawakan niya ang mukha ko. Hindi ka malupit. Hindi ka vindictive. Mag-ama ka na nanonood sa anak na gumagawa ng maling desisyon at ginagawa ang tanging magagawa mo. Bumubuo ng record para kapag nagbukas ang mata ni Kevin, may patunay. Hindi titigil ang katotohanan sa pagiging totoo dahil masakit. Sumandal ako sa hawak niya. Naramdaman ang pagkaluwag sa dibdib. Weekend na yon, nagkita kami ni Richard para i-finalize ang legal response. May 2 bersyon siya, defensive at aggressive. Defensive ay tahimik, paliwanag ni Richard. Aggressive ay gagawin itong very public, very ugly. Magte-testify ang previous victims. Mag-i-expose ang financial schemes niya sa detalye. Pero nakakabit ang pangalan ni Kevin sa lawsuit. Madadala siya sa lahat. Tinitigan ko ang 2 dokumento. Nakalagay ang pirma ng anak ko sa complaint laban sa akin. Pero biktima rin siya, na manipulete para atakehin ang sariling tatay. Pinili ko ang aggressive option. Kailangan ni Kevin makita ang buong katotohanan. Kahit galit siya sa akin. Gabi na yon, naglakad kami ni Barbara sa neighborhood niya. Sa wakas ay lumamig ang desert air. Kapag tapos na ang lahat, ang lawsuit, ang exposure, baka hindi pa rin patawarin ka ni Kevin, sabi niya. Alam ko, kaya mo bang mabuhay ng ganun? Naisip ko ang nakaraang 3 buwan. Ang pagtuklas sa scam ni Jessica, ang wedding confrontation, ang pagkawala ni Kevin, ang pagkakahanap kay Barbara. Nagulat ako sa sagot ko. Dahil malalaman ko na ginawa ko ang lahat para iligtas siya, kahit hindi niya makita ng ganoon. Tumayo ang Maricopa County Superior Court building sa downtown Phoenix na parang monumento sa order. Lahat glass at konkrete na lumalaban sa init ng Hunyo. Umupo ako sa Polish defense table sa tabi ni Richard. Nanonood sa lawyer ni Jessica na nag-ayos ng papeles na may practiced confidence. Si Judge Morrison ang preceding judge, mid-negatibo 50s, matalimang mata, reputasyon sa pagdedemolish ng frivolous lawsuits. Nagbigay ng opening statement ang attorney ni Jessica, si Davis, ng may theatrical flair. Charles Powell, selos na ama, controlling manipulator, sinira ang kasiyahan ng anak niya mula sa purong galit. Nakaupo si Kevin sa gallery sa likod ni Jessica. Nakasuot ng ill-fitting suit. Payat na siya. Maputla at hindi mabasa ang mukha. Nakaupo si Barbara mag-isa 3 row sa likod. Nagkatinginan kami sandali. Tumango siya, encouragement. Naghihintay si Richard sa tabi ko ng may predatory patience. Yellow legal pad na puno ng notes. 3 evidence boxes nakasalansan sa paanan niya. Tumayo si Jessica sa witness stand. Nanumpa ng may practiced sincerity. Ginabayahan siya ng lawyer sa narrative. Nahulog siya sa pag-ibig kay Kevin, excited na sumali sa pamilya. Pero hostile si Charles mula sa unang pagkikita. Tinanong niya ang finances ko, imbestigahan ang background ko nang walang pahintulot. Pagkatapos ay inirecord ang private conversation kung saan nagbibiro ako. Poorly, I admit, tungkol sa pangangailangan ng bahay. Inplay niya ang recording na yon sa kasal namin sa harap ng 200 tao. Sinira nito ang lahat. Nawalan ng trabaho si Kevin dahil sa stress. Nawala ang savings namin. Lahat dahil hindi matanggap ni Charles na may nagmamahal sa anak niya.
Pinunasan niya ang mata ng tissue. Hindi agresibo ang cross-examination ni Richard. 3 tanong lang. Miss Simmons, ilang lalaki ang niligawan mo sa nakaraang 5 taon na mas matanda ng malaki at financially established? Nagdalawang isip si Jessica. Hindi ko makita kung paano relevant yon. Ngumiti si Richard. Your Honor, magiging very relevant po ito. Nagsimula si Richard ng methodical. Your Honor, hindi ito tungkol sa selos ng ama. Ito ay tungkol sa documented predator na nagpatakbo ng identical scheme sa hindi bababa sa 3 previous victims. Una niyang ipinakita ang audio forensic analysis. Expert testimony via deposition na nagkukumpirma na authentic at unedited ang wedding recording. May verified timestamps at metadata. Paulit-ulit na nag-object ang lawyer ni Jessica. In-overrule ni Judge Morrison ang bawat isa. I'll hear the evidence, Counselor. Susunod ang financial history ni Jessica. Ang credit report na nagpapakita ng $43,000 debt, ang eviction, ang collection lawsuits. Pagkatapos ang Delaware LLC registration para sa Serenity Wellness Holdings, pangalan ni Jessica lang. Kahit sinabi niya kay Kevin na partners sila. Ang offshore Cayman Islands account na binuksan 3 linggo bago ang spa proposal. Bank statements na nagpapakita na shell lang ang spa business plan para kunin ang loan ni Kevin. Surgical ang presentation ni Richard. Bawat dokumento ay nagbuo sa nauna. Lumalaki ang pagkamaputla ni Kevin sa bawat revelation. The defense calls Robert Greene. Pumasok ang lalaki sa mid-negatibo 40S. Expensive suite. Graying sa temples. Matagumpay pero may visible shame. Nanumpa siya, umupo, hindi tumingin kay Jessica. Mr. Greene, paano mo kilala ang plaintiff? Nagdete kami 3 taon na ang nakalipas ng humigit kumulang 6 na buwan. Paano natapos ang relasyon? Huminga si Greene. Sinabi niyang buntis siya, sinabi na akin. Pagkatapos sinabi niyang kailangan niya ng $100,000 para sa medical care at para mawala ng tahimik. O isusumbong niya sa ex-wife ko na binuntis ko siya habang nagkaka-custody battle. 12 anyos ang anak ko. Hindi ko kayang mawala ang custody. Ano ang ginawa mo? Nagbayad ako ng $75,000. Yon lang ang kaya kong itaas agad. 2 linggo pagkatapos, nag-text siya na nag-miscarry siya. Pagkatapos nawala siya, nagpalit ng number, lumipat, wala na. Naglabas siya ng bank transfer records, text message screenshots, kung saan explicit na hiniling ni Jessica ang pera. Katahimikan ang courtroom maliban sa matalim na hinga ng isang tao. Sinubukan ng lawyer ni Jessica ang damage control. Your Honor, ang allegations ni Mr. Greene ay unproven. Pinutol ni Richard. May 2 pang victims na handa mag-testify. Si Michael Torres nagbayad ng $50,000 sa katulad na sitwasyon noong 2020. Si David Chen nagbayad ng $30,000 noong 2019. Parehong pattern. Fake pregnancy, blackmail, payment, disappearance. Inilagay niya ang sworn affidavits sa harap ng judge. Binasa ito ni Judge Morrison. Naninilaw ang mukha. Biglang tumayo si Jessica. Nagsisinungaling ang mga lalaking yon. Conspiracy ito. Binayaran sila ni Charles. Mr. Simmons, umupo ka. Bulong ng lawyer niya ng urgent. Pero nagkapanik na siya. Pumuputok ang composed mask. Pinanood ko si Kevin sa gallery. Nagpapalit ang mukha niya ng disbelief, recognition, horror. Hindi nagtagal si Judge Morrison. Sapatos ko na ang narinig. Walang merit ang lawsuit na ito. Mukhang bahagi ito ng ongoing pattern ng fraud at extortion. Tumingin siya diretso kay Jessica. Miss Simmons, legal ang recording na ginawa ni Mr. Powell sa ilalim ng batas ng Arizona. Iminumungkahi ng ebidensya na ginawa mo eksakto ang nakunan sa recording. Attempted blackmail para sa pera. Baseless ang claims nyo. Bumaba ang gavel. Dismissed with prejudice ang complaint. Bukod dito, Mr. Simmons, ikaw ay inuutosang magbayad ng legal costs ng defendant sa halagang $47,000. Pumuti ang mukha ni Jessica. Inire-refer ko rin ang kaso sa County Prosecutor's Office para sa investigasyon ng possible fraud at extortion charges. Adjourned ang korte. Parang putok ng baril ang etyo ng gavel. Lumabas ako sa courthouse sa huling hapon na init. Tinatanggal ang necktie. Tagumpay si Richard. Mas maganda pa sa inaasahan. Hindi basta gumagawa ng prosecutorial referral si Morrison. Lumapit si Barbara. Nyakap ako ng maikli. Propriety sa publiko pero relief sa mata. Pagkatapos ay nakita ko si Kevin na nakatayo sa parking meter. Mag-isa, mukhang lost. Nasa 20 talampakan si Jessica sa phone. Likod nakaharap. Tumataas ang boses sa argument.
Lumapit ako kay Kevin ng dahan-dahan. Anak. Tumingin siya sa akin at sa unang beses sa loob ng 6 na buwan. Tunay na nakita ako. Tatay, ang mga lalaking yon, ang sinabi nila, basag ang boses niya at nakilala ko ang tunog, ang paggabasag ng katiyakan niya. Alam ko. Sorry na kailangan mong marinig ng ganoon. Pero kailangan mong marinig. Susunod na salita ni Kevin ay paos. Ang offshore account, ang fake pregnancy. May totoo ba sa kahit ano? Gusto kong aliwin siya sa kasinungalingan. Pero pinili ang katotohanan. Sa tingin ko wala, Kevin. Natuklasan ng EI na inimbestigahan kanya bago pa kayo magkakilala. Kita mo, negosyo ko, lahat. Sinadya niyang piliin ka. Sumandal si Kevin sa parking meter. Nagquit ako sa trabaho para sa kanya. Ibinenta ko ang apartment. Dinimanda ko ang sariling tatay. Lumapit ako. Alam ko. At mahal pa rin kita. Hindi yon nagbago. Mukhang gusto niyang maniwala si Kevin. Pero hindi pa niya maabot. Tumawid ang boses ni Jessica sa parking lot. Kevin, alis na tayo. Matigas at kumanding ang tono. Wala ng sweet manipulation. Kontrol na lang. Lumapit si Jessica. Hinawakan ang braso ni Kevin. Huwag kang makinig sa kanya. Binayaran niya ang mga lalaking yon para magsinungaling. Set up lang lahat. Pwede tayong mag-appeal. Dahan-dahang binawi ni Kevin ang braso. Unang beses kong nakita siyang lumaban sa kanya. Jessica, may bank records sila. Text messages. Umiyak ang lalaki sa stand. Sirupi ang boses ni Jessica. Baby, nag-arte lang yon. Makapangyarihan ang tatay mo. May pera siya. Kaya niyang ipasabi kahit ano. Kailangan nating manatili. Ikaw at ako laban sa mundo, remember. Tumingin si Kevin sa pagitan niya at sa akin. Nakikita ang digmaan sa mukha niya. Tahimik ako. Kailangan itong desisyon ni Kevin. Sa wakas, mahina ang sabi ni Kevin. Kailangan kong mag-isip. Kailangan ko ng space. Nanigas ang mukha ni Jessica sa isang unguarded na sandali. Puro kalkulasyon. Walang pag-ibig. Pagkatapos bumalik ang maskara. Siyempre, baby. Umuwi tayo at mag-usap. Tayo lang. Naglakad si Kevin patungo sa kotse ni Jessica. Mekanikal ang galaw. Pinanood ko silang umalis. Hinanap ng kamay ni Barbara ang kamay ko. Lumapit si Richard. Nagwawaver siya. Bigyan ng oras. Hindi agad lumulubog ang katotohanan. Tumango ako. Pero nanatili ang guwang na pakiramdam. Napatunayan ko lahat sa korte. Tuluyang na-expose si Jessica. Nanalo sa legal battle. Pero kasama pa rin siya umalis ni Kevin. At yon ang tanging tagumpay na talagang mahalaga. Nagring ang phone ko habang nagre-review ng furniture delivery sa store. Mid-July hapon. Backing ang Phoenix sa walang tigil na araw. Urgent ang boses ng EI. May nakuha ako. Nakikipag-usa si Jessica kay Brian Miller. Dating business partner ni Kevin. Naalala ko si Brian. Pinutol ni Kevin ang tiis 2 taon na ang nakalipas dahil sa ethical disagreements. Nagpaplano silang mag-forge ng documents na nagpapakita na nag-embezzle ka ng pera na ininvest ni Kevin sa negosyo mo. Bank transfers, falsified contracts, lahat. Magkikita sila bukas gabi para i-finalize ang forgeries. Malamig na galit ang dumaloy sa akin. Pagkatapos matalo sa korte, kriminal na siya. Desperate ang desperate moves. Nahaharap siya sa US$47,000 na judgment. Lost possible fraud charges. Ito ang last play niya. Ipadala mo lahat. Location, time, intercepted messages. Gabing yon, nakaupo kami ni Barbara at Richard sa dining table ko. Nakabukas ang laptop na nagpapakita ng message thread ni na Jessica at Brian. Text ni Jessica. May pera ang matanda na technically ininvest ni Kevin years ago. Pwede nating claim na hindi niya ibinalik. Add interest. Gawin nating embezzlement. Brian. Makakagawa ako ng backdated investment agreements, fake bank statements. Magkita tayo sa Dominic Steakhouse bukas -7. Magdala ng cash para sa documents. Sumandal si Richard. Conspiracy to commit fraud ito. Kung tatawagan natin ang pulis ngayon, arestado sila. Umiling ako. Kailangan makita ni Kevin mismo. Marinig mula sa bibig niya. Kung hindi, kumbinsihin niya siyang entrapment o setup ako. Hinawakan ni Barbara ang kamay ko. Dadadalin mo si Kevin doon. Ipapakita mo kung sino talaga siya kapag akala niyang hindi nakikinig si Kevin. Eksakto. Kaya mo bang dalhin siya doon nang hindi alam ni Jessica? May utang na loob si Amanda sa akin. Nagsisimula na siyang makita kung sino talaga si Jessica. Sa tingin ko tutulungan niya. Kinabukasan, nag-text ako kay Kevin mula sa bagong number. Binlock niya ang regular ko months ago. Kevin,
Si tatay ito. Pakiusap, huwag mong i-delete. Kailangan nating mag-usap. Hindi tungkol kay Jessica. Tungkol kay nanay. May dapat sana akong sinabi sa'yo years ago. Sa Dominic Steakhouse ngayong gabi 7:07. Maghihintay ako ng 1 oras, pakiusap. Kalkulado ang pagbanggit sa namatay niyang ina. Lagi siyang nagtataka tungkol sa detalye na bihirang pag-usapan ko. 3 oras pagkatapos, sagot. Nandoon ako 7:15. Kung trick to, tapos na tayo magpakailanman. Nag-coordinate ako sa restaurant manager. Dating customer. Kailangan ko ng private booth na may clear line of sight sa table 14 na. At kailangan mong iseat ang specific couple sa table na yon eksaktong 7:00. Sumang-ayon ang manager. Naramdaman ang seryoso. Dumating ako 6:45. Kumuha ng corner booth na may high back seats. Makikita ang table 14 na. Pero hindi nila ako makikita. 7:07. Dumating sina Jessica at Brian. Na-seat sa table 14 na. 20 talampakan ang layo. Business casual si Jessica. Serious meeting outfit. Mid-40s si Brian. Slick briefcase sa mesa. Nag-order sila ng drinks. Pagkatapos ay naglabas si Brian ng folders. Ginawa ko na lahat. Investment contracts mula 5 years ago na nagpapakita na nag-invest si Kevin ng 85,000 sa Powell Furniture. Letters requesting return of capital. Ignore ng tatay mo. Sinuri ni Jessica ang documents. Ngumingiti. Perpekto ang dating. Kapag nakita ni Kevin to, wala siyang choice kundi magdemanda ulit. Magsettle ang tatay niya kaysa harapin ang embezzlement charges. Nagkuyom ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Pero naghintay ako. 7:12. Pumasok si Kevin, nag-scan sa restaurant. Pinanood ko siyang lumapit sa host stand. Naghahanap sa akin. Hindi pa niya nakita sina Jessica at Brian. Nakatuon sila sa conspiracy. Nag-text ako kay Kevin. Huwag ka munang lumapit sa table ko. Tumingin ka sa kanan. Table 14 na. Makinig ka lang. Nagpapalit ang mukha ni Kevin ng confusion. Pagkatapos ay nakita niya si Jessica. Natigilan siya, 20 talampakan ang layo. Bahagyang nakatago sa decorative pillar. Naririnig ang boses ni Jessica sa tahimik na restaurant. Madaling mark si Kevin. Naniniwala talaga siya sa lahat ng sinasabi ko. Mahal kita, baby. Ang tatay mo ang kaaway. Nakakaawa kung gaano siya kadesperate na mahalin. Tumawa si Brian. Gaano katagal mo na siyang nilalamon? 6 na buwan na. Walang trabaho, walang apartment, naibenta na lahat. Halos tuyo na. Ang forgery na to ang last play. Mapapayag natin si Charles na magsettle ng siguro 200,000. Kukunin ko ang kut ko, babayaran ang court costs, at mawawala. Hindi malalaman ni Kevin na wala na ako, hanggang mag-bounce ang lease ng apartment natin. Paano ang bata? Naglalaro pa rin. Malamig at walang laman ang tawa ni Jessica. Please, hindi kailanman nagkaroon ng bata. Naniniwala ang idiot na yon nang hindi nakakakita ng test. Pinanood ko ang mukha ni Kevin mula sa kabilang restaurant. Mukha ng taong nanonood sa pagkasunog ng buong mundo. Bahagyang nanlupaypay ang tuhod ni Kevin. Hinawakan niya ang pilar para sa suporta. Nagpatuloy si Jessica na oblivious. Ang recording sa kasal ang tanging pagkakamali ko. Dapat nag-check ako ng devices. Pero kahit tagatapos ng disaster na yon, nanatili si Kevin. Lagi silang nananatili ng mas matagal kaysa inaasahan mo. Uminom siya ng wine. Mga lalaking katulad ni Kevin, desperate for validation, daddy issues, isolated, perfect targets. Sabihin mo lang ang gusto nilang marinig at panoorin silang ibigay ang lahat. Lumiko si Kevin. Nakita ako sa corner booth. Nagkatinginan kami sa restaurant. Lahat ng sinabi ni Jessica, bawat kasinungalingan, bawat manipulation, nakikita sa ekspresyon ni Kevin. Tumango ako patungo sa exit. Lumakad si Kevin palabas, gumagalaw na parang nasa ilalim ng tubig, at sumunod ako. Natagpuan ko si Kevin sa parking lot, nakasandal sa kotse, mukha sa kamay. Hindi siya umiiyak. Lampas na siya sa luha sa guwang na espasyo pagkatapos ng catastrophic loss. Lumapit ako ng dahan-dahan. Anak. Muffled ang boses ni Kevin. Sinubukan mo akong sabihin sa kasal, pagkatapos sa korte. Sa bawat sulat, tinawag kitang selos, controlling, bitter. Nagmahal ka o sa akala mong pag-ibig. Magaling talaga siya. Sa wakas ay tumingin si Kevin. Ibinenta ko ang apartment, nag-quit sa trabaho, dinimanda ang sariling tatay para sa taong tinawag akong idiot, na hindi kailanman nabuntis, na hindi kailanman naging totoo. Lumapit ako. Hindi ka bulag, Kevin. Na manipulet ka ng professional.
May pagkakaiba yon. Wala na akong natira. Wala ako. Hinila ko ang anak ko sa yakap. Unang physical contact sa loob ng 8 buwan. May akin ka. Lagi mo akong naging. Hindi yon nagbago. Kahit isang beses. Bumigay si Kevin noon. Humagulgol sa balikat ko na parang hindi niya ginawa mula pagkabata. Hinawakan ko siya. Naramdaman ang pagbabalik ng isang bagay na fundamental. Sa loob ng restaurant, tumingin si Jessica at nakita ang mga pulis na lumalapit. Tinawagan ko sila bago dumating si Kevin. Hinintay sila, ang forgery documents, ang conspiracy sa audio, ang open warrant mula sa fraud referral ng judge. Lahat nag-converge. Sinubukan tumakbo si Jessica, pero walang lugar. Aestado rin si Brian. Perhong charged with conspiracy to commit fraud at forgery. Pagsapit ng umaga, tumakas si Jessica mula sa Phoenix sa bail. Lumiban sa bayan at sa $47,000 judgment. Hindi ko siya hinabol. Wala na siya sa buhay ni Kevin. At yon ang tagumpay na mahalaga. Dumating ang Agosto kasama ang monsoons ng Phoenix na naglilinis sa lungsod. Pansamantalang lumipat si Kevin sa guest room ko. Nagsimulang mag-therapy. Nagsimulang maghanap ng trabaho. Mabagal ang proseso. Mas matagal ang pagbubuo ng buhay kaysa sirain. Pero nanonood ako habang unti-unting bumabalik ang anak ko. Ngiti sa almusal. Interes sa usapan. Plano para sa kinabukasan. Isang gabi, kami ni Barbara at Kevin sa back patio. Hinawakan ko ang kamay ni Barbara. May sasabihin kami sa'yo. Mag-i-engage kami ni Barbara. Nagulat kami sa reaksyon ni Kevin. Ngumiti siya. Matagal na dapat, tatay. Masyadong magaling siya para sa'yo. Tumawa si Barbara. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Complete. Late Agosto. Nag-host ako ng maliit na engagement gathering sa bahay. 20 close friends. Walang elaborate, lahat genuine. Simple blue dress ang suot ni Barbara. Radiant ang ngiti. Nakaupo si Kevin sa tabi ko bilang main witness. Bumabalik ang healthy weight, clarity sa mata. Pagdating ng toast, tinapik ni Kevin ang baso, tumayo. Kailangan kong magsalita. Sa loob ng mga buwan, akala ko ang tatay ko ang kaaway. Controlling, selos, sinusubukang sirain ang kasiyahan ko. Steady ang boses niya. Pero ang totoo, minsan ang pinakamalaking gawa ng pag-ibig, ay ang pagsabi ng hindi kapag sinasabi ng lahat na. Ang pagtayo sa pagitan ng taong mahal mo at ng panganib. Kahit galit sila sa'yo. Tumingin si Kevin sa akin. Tatay, iniligtas mo ang buhay ko. Hinayaan mo akong kamuhian ka, demandahin ka, putulin ka, at hindi ka tumigil sa pagsisikap na protektahan ako. Hindi yon control. Yon ang pag-ibig. Kaya salamat sa hindi pag-give up. Kahit ako ang sumuko sa'yo. Nanikip ang lalamunan ko, pero nakuha ko. Anak ka. Gagawin ko ulit. Bawat bises. Itinaas ni Kevin ang baso. Kay Charles at Barbara, 2 taong alam na ang tunay na pag-ibig ay ang pagsabi ng mahirap na katotohanan at pagtayo ng matatag kapag sinasabi ng lahat na umalis. Nagbalakpakan ng maliit na gathering, nagklink ang mga baso, at tiningnan ko ang paligid, na ibalik ang anak ko. Babaeng minamahal ko sa tabi ko. Kinabukasan na itinayo sa guho. Hindi ang pagwasak kay Jessica ang revenge. Ito. Ang pagliligtas kay Kevin at pagkakahanap kay Barbara. Yon ang tagumpay na mahalaga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakikalmahan nyo lang na i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong impressions sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.